buntag natong tanan. Welcome sa ato ang series sa The Book of Psalms. Ika-164 nato nga pagtuon sa The Book of Psalms ug kanon naa nata sa Psalm 104. So andamay inyong Bible sa Psalm 104 please. Atong hisgutan ang permiro nga bahin ani. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us, Lord, another opportunity nga makatuon mi sa the Book of Psalms. And please help us, Lord, nga masabtan gyud namo ug makuha namo ang lesson nga imong gusto nga ipakat-on namo, Lord. And I pray da makita namo kung unsa gud ka kang hilingig sa among kinabuhi nga dili gyud ka angay namong dudahan ug angay namong talikdan kalimtan ug unsa pay mabuhat namo nga dili maayo diha nimo, Lord. Wa gyud mi angay ana kay we are only created by you. So please, Lord, help us nga instead na magsige mi og palayo nimo, help us, Lord, nga mo worship mi nimo, musunod mi nimo, mangalagad mi nimo kay ikaw ra gyud ang angayan namong serbisyuhan. Salamat kay Lord, and please use me once again this morning. Empower me, O God, to deliver your message according to your will. And this is for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Lord of All Living Things. Part number 1. The Lord of All Living Things. Walay butang nga hinimo sa yawa diri. Ang iyang gibuhat nangawat siya. Ang iyang gibuhat nang guba siya. Unya gihimo na dayon mga kaigsunan nga kanang iyaha kay gibutangan niya image niya. Ang gihimo sa Ginoo nga according to His image, according to His likeness, gibutangan niya signature mga igsoon baga kay now. No? Simple naman na yung signature, S-I-N. So gibutangan sa yawa, unya pagkauman giangkon niya nga iyaha kintahay, mao na nga hantod karon nagsigig penetrate ang yawa sa atong utok to disobey. Kay mao man ay nahimo dayon nga kanang batasan nga naangkon sa tao sa dihang ang yawa ni penetrate. Nakuha niya ang tao mga igsoon ang nitunga dayon disobedience. And that is why that is the biggest problem nga giatubang nato sa atong kinabuhi isip usa ka tao disobedient gyud ta. Dapat ni agree mo na? Disobedient gyud ta. Mao na kita mismo makamaot ta mo badlong sa atong kaugalingon nga hinimo ora ta oy, di ta magsupak-supak. No? Unya dunay Lord nga angay natong yahatan sa atong kinabuhi or tugyanan sa atong kinabuhi ug atong yahaton samtang buhi pa ta mga kaigsunan, and that is God, our Savior, the Lord Jesus Christ. No, kaning Psalm 104 is a song of praise to the Creator. It shows God's greatness, His power in creation, His care for all living things, and calls us to bless the Lord with thankful hearts. So mo ni siya unod sa Psalm 104 nga atong isgutan mga kaigsuonan. Paghimaya ni sa naghimo nato. Are you ready to honor Him? Amen. Are you ready to praise Him? Amen. So ilailahon nato siya mga kaigsuonan. Number 1, God's greatness in creation. Grabe ang iyang pag-create mga kaigsuonan. Asa nagsugod ang kalibutan, wagi porma. Puros tubig. Puros tubig mga kaigsuonan. In Psalm 104 verses 1 and 2, ingon sa Bible, Bless the Lord, O my soul, O Lord my God, Thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty. Dako kaayo ang Ginoo mga kaigsuonan. Kung ikaw makiktapat ka sa Ginoo, di ka makita sa kadako sa Ginoo. Unya murag gilason kayo ang tao ba nga ang Ginoo questionon, ang Ginoo kanang tagu-taguan. Di ba? Ang Ginoo supakon sa iyang mga pulong nga klaro na magkayo written word gud ni. And we agree, we believe that the Bible is the word of God. And God gave us a church to dwell in. Gipili ta sa Ginoo nga mahimong part sa iyang body. Nga gitagaan ta niya sa iyang pulo nga atong sundon mga kaigsunan. Unya, He is a great God. Ni believe ta na mga kaigsunan
Pero pag tanaw na to sa iyang pulong, mura man ato siyang gipakagamay. Di ta maminaw niya, di ta mosunod niya, dudahan na to siya, ang iyang pulong atong questionon. Pero sa pagkatinuod lang, thou art very great. Pirting dakua sa Ginoo. Thou art clothed with honor and majesty. In verse number 2, who coverest thyself with light as with a garment, who stretcheth out the heavens like a curtain. Tanawa ra gud. Muyahat ka sa langit, mga kaigsunan, makita na nimo ang kanang langit. Iya ra ng coverings. Unya, yano-yanuhon na nato Ginoo, mga kaigsunan, og tanawa ra gud unsa ta klase nga wa gyud tay og allow me to use the word, mga igsoon, kaning wa gyud tay mga buot. Mubo kay tag panghuna-huna ba kabahin sa Ginoo. Gamay kay ito pagtan-aw niya. The way na to kanabitang i-receive ang pulong niya, the way ta mo basa, the way ta mo musunod kanang pagsabot na to niya atong tumanon, the way na to nga allow ang Ginoo nga mulihok sa atong kinabuhi. Wala dili gyud ingon ana ka majestic ang Ginoo para sa atong pagsabot. Kay di man ta musunod dayon. Kay kung ito o pata nga ingon ana ang Ginoo sama sa verse 1 and verse number 2, magkarakara ka pa dong simbahan oy. Diba? From the church, magkarakara ka pangita dito, sige papangita as Ginoo kay, mahadlok tas Ginoo kay, laliman ka, kaga na to, imagine na to, mga isoon nga ang kalangitan, mura na nagkurtina sa iyang kadako. Ikita na to sa kahayag, mo na gisulob sa Ginoo. Who coverest thyself with light as with a garment. Imagine na mga kaigsunan. Pero tanawa, nagikan simbahan. Magway Ginoo eh. Di ba? Mahog pa nga ang pastor, murag manghangyo na ba nga mga lagad tas Ginoo eh. Librihon na atong kaugalingon. Daghan kayong kalag, mamiss na to mga kaigsunan because we cannot meet them in their available time because it is us who is not available. Nakuha na to. Unya, we can make it as a reason nga, di na ako makuha kay di mag-abot among panahon. Kisa may nagsugo nimo nga mapriso ka. Di ba? Mabito na aton yun lang paningkamutan o pakigbatok mga igsoon, kaning prisuhan na to. Nga dapat dili kita ang napriso. Buhan, kung kinsa nang iintrigo sa Ginoo nato nga atong disipulon, bisag unsa pa na iyang panahon, bisan pagkadlaw na siya available jud ka. Any time of the day. Kay wa man kay ikaw may nagbuot sa imong oras. Wa may lain nagbuot sa imong oras, ikaw man. So any time of the day, available ka, ma-meet yun nimo. No, pero kung naa kay kanang oras nga gibaligya nimo, lain mo gitagiya ning oras sa good. Yung mga Kristohanon, kaya di mat kasabot, kaya magbalik magyapon diha. The same mistake, over and over again. Naka-learn na ta, niya atong edad, na wasted na. Niya pagkauman, magita na gyud gihapon ta og kana kasangitan sa atong panahon. Mo nang di gyud katubo. Unya, basulo na tong Ginoo nga, ang Ginoo man nilihok sa atong kuanoy kinabuhi. Di ka ikaw kahiwa nilihok. Ikaw kahiwa ni sunod. So ilaw na to ang Ginoo sama ani mga igsoon. He is great in His creation. So kay great man siya siyang creation, unya gibugal-bugalan sa yawa mga kaigsunan. Karon giluwas ta sa Ginoo o gisugo ta nga pangita atong uban nga nangawala. Kinsa nagsugo na to? The great God. So how did you obey His voice? Maingon ba nato nga gituman nimo ang great God? So atong hinahinayon nagkoreksyon ang atong kaugalingon.
God's glory is seen in His creation. He is clothed with majesty and light. So kung makita na to mga kaigsunan, bisan pa ang pinaka-badlungon o pinaka-bati o batasan nga tao aning kalibutan na, makita gyapon nato God's creation na. Kisa may nimo si Hawa. So deserving gyapon na sila nga masulwining, matagaan sa Ebanghelyo. Nakuha na to mga igsoon. Pero kung kita mismo atay panahon, dili ta ka gawas sa ato ang prisuhan o niya para magdala ta sa Ebanghelyo ngadto, wala, gyud di na nato sila mamit. So who has the problem? The prospect or the missionary? Kita man ang missionary. Who has the problem? Kung dili mag-abot ang schedule. Kita nga gisugo. Dali man ka nagsugo nimo. The Creator. Unya imo lang ingnon busy kay Lord. Lord. Noon sa ka? Gitagaan ka og sama ra nga oras mga igsuon sa uban. O kisa may special sa Ginoo nga God is not a respecter of person man. Kisa may gitagaan diri more than 24 hours. We have given the same opportunity by the Lord. We have given the same Bible. We have given the same Holy Spirit. Usa ra may Holy Spirit. Pero nganong managlahi ang resulta sa pagkakristohanon? Nganong managlahi ang growth? Nganong managlahi ang maturity? Because some obeyed and some disobeyed. So kumutuman pa lang yun ta, makaangkon yun ta og parehas ng maturity. Okay? Number 2, God's power over the heavens and earth. Inumdumi ha, siya lamang ang gamhanan nga kaya niyang i-take control ang tanan, heaven and earth. In Psalm 104, 3-5, ingon sa Bible, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot. Imagine na ha, who walketh upon the wings of the wind. Kisa may laing makahimo, ana. So kita ni mo sa panganod, chariot si Ginoo. Naglakaw-lakaw siya sa kahanginan. Makaya man na sa tao AI. Kung imo na isulti sa AI, usa kay buhaton sa AI, no? Imo na ipatrabaho niya ba nga make an image of this. Unsa kay iyahang ma-picture out ba, no? Kay dili nato matukib ni mga igsoon ay. Who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot. So gikan didto sa katubigan ngadto sa kahanginan na-occupy niya. Who walketh upon the wings of the wind. Verse 4, who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire. Verse 5, who laid the foundations of the earth, that it should not be removed forever. Kalig-on. So ingon ana kangilngig ang Ginoo mga kaigsunan ang iyang gahom sa pagkontrol sa iyang creation. Pero tanawa ang mga tao, grabihas mga tao. Foolishness man ni ato. Kaysa masugot tag sa dili, when we disobey God, wa gyud ni nausab kinsa siya. Pasalamat lang gyud ta sa kangilngig sa Ginoo mga kaigsunan, sa ka-powerful sa Ginoo ang iyang gihapin sa ato ang mercy. Kay kung i-remove na to ng mercy, ginapik na tas Ginoo mga igsoon. Mura ra gyud tag lamok mga igsoon sa Ginoo mga. Ing ana ra gyud ta.
Pilit nilang gamayan na to. Labtikan na ta mga igsoon, wa na gyud ta. Pero tanawag, unsa ta klase mo yahat sa Ginoo. Mura sa gyud taglamok, mamaak tas Ginoo. Di ta ka maom respeto. Kay ang mga pastor, gitawag na silang ministers, tanawa, dapat magkayo-kayo ba no? Pero tanawa, nabay kahadlok mga katawhan sa Ginoo sa mga ministers. Wow, tubag-tubag oy. Wali lang diha. Di kakabuot nako. Tinuod. But it is not us nga naghimo sa among kaugalingon nga naa diri mo barog aron muwali sa pulong sa Ginoo. It is the Lord. So, atong hinumduman ni, God rules the heavens and the earth with power and order. Atong pagyupunan ikatulo, tanawa mga igsoon. God's control over the seas and lands. Ay, hinumdum ito ha, iyang ni-rule siya sa kalibutan o sa kalangitan with power and order. Kanang order ha, tanawag giunsa niya diri. Sa Psalm 104, 6-9. 6-9. Ingon sa verse number 6, Thou coverest it with the deep, as with a garment. The waters stood above the mountains. Kay unsa maning kalibutan sa una, puros tubig. Nga hasta sa ibabaw sa bukid na tubig. Pero sa dihang gibuwag-buwag na sa Ginoo ato sa tiwason ni mga bersikulo, ingon sa verse number 7, At thy rebuke they fled. At the voice of thy thunder they hasted away. So, ni hawa ang tubig, ni iswag. Pero sa verse number 8, tanawa, asa ang tubig? Nibalik sa bukid. They go up by the mountains, they go down by the valleys, unto the place which thou hast founded for them. Mahibong ka mga kaigsuunan, na ito'y gipakita sa video nga naay river above the sea. Dagat na diha, unya naay murag bukid diha nga naay river. Unsaon ko na Ginoo, grabe ang Ginoo eh. Tanawa mo adto ka sa bukid mga kaigsunan, maghimo ka dito kanang deep well. Naay tubig sa bukid. Unya, flowing pa dyan. Ato na gumugbusay, bukid na guna. Kisa may nagpasaka sa tubig dito. Tanawa ang bersikulo. They go up by the mountains. Pero sa pag-create niya, ang tubig to, ibabaw, gi-rebuke niya. So, ni fled away. Unya pagkauman ni balik stream mga kaigsunan, ni kat sa bukid, ni go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them. So naari ang dagat, river, so tara sila gapundok sila dito. Unya kuan na may mo ng tragedy kung adto sa mga puy-anan sa mga tao. Mo na naagi order. In verse number 9, thou hast set a bound that they may not pass over, that they turn not again to cover the earth. So ang dagat, dili pwede mo anha sa mama, anar gina siya sa seashore. No? Kung nailinog, ang mag-tsunami, guba. Tanaw sa metabo, disaster. Kung mula pa sa boundary ang tubig, disaster. So kisay gahimo anang boundary? God. Kay kalisod mga kaigsunan, kung mo-cover o balik ang tubig sa earth. Perting lisura, pero gahimo ang Ginoo og order. Naghimo ang Ginoo og boundary. Thou hast set a bound that they may not pass over. Kisa may makapugong anang tubig taon ay? That they turn not again to cover the earth.
So, atong imaginon ba, kung ang Ginoo kaya niyang buhaton na mga kaigsunan, who are we compared to the water? Kinsa ko ta papunggo na ganit ta mga kaigsunan anang gamay nga baha, maanod man ta. Di na to kaya, pero ang Ginoo mga kaigsuon, dagat ha, ocean. Iyang gi-contain sa usa ka lugar. Ang mga ang mga island, wala na mix ngadto sa tubig. Nagbarog ang island nga ligon. Mabito na na mapa, kalisod na kung ang island ba ma-dissolve sa tubig. Magsige taghimog mapa kay nawa naman to diri lain na pod. Pero oy, stands until sunugon og balik sa Ginoo ang kalibutan. Ingon ana kanindot ang iyang creation, ingon ana kanginig ang atong Ginoo mga kaigsunan. So just as God brought order out of the flood of waters, He can bring order out of the chaos in our lives. Yanong di ba nato mapahusay sa Ginoo ning atong utok nga gabaha nagkasuko diha mga igsoon? Yanong di ba nato kaya ipahusay sa Ginoo ang atong kasing-kasing nga napuno sa kasuko, sa pagduda? What they believe sa Ginoo? Ako di ko mo agree mga igsoon nga nay tawo maingon nga sobra na di na mada kuha na kayo na overflow na akong kasuko. Oh, dili ko mo agree na kung imo nang ipahusay sa Ginoo di na niya kaya. O kamoy tubag ana. Kamong mga saputon. Oh, igo biyataan ni tanan. Kay kitang tanan, mura mo gyud tag spider, puros man tanay mga sapot. Namatay kasuko tanan. Di ba? So nganong di man nato kaya nga inig-abot anang panahon na, mupos ka ba? Pos ka. Lord, husaya. Nagkagubot na sad, wa na order ni akong utok. Kay He moves with power and order ba? So kung nahusay niya iyang creation, ang mga creation para sa tubig, tuara sa tubig, nga kung manggawa sila, di na sila kaginhawa, tanawa, unsa kagilngig ang Ginoo mga igsoon. Dali mo ka makita kag shark, mulakaw, gigukod ka. Di ba? Naay order ba? Unya ang mga kahayupan, naa sa kalasangan, nindot kayo ang order. Kanang i-minus na to ang creation sa kanang invention sa tao ba, i-minus na to. Ang tanaw na gyud nato, the original creation of God, nindot kayo. Kita maka-attest man ta ana mga igsoon, mga tag lugar nga kanang sophisticated na kayo, grabe na kay architectural kuan, mga design, inguna na maka-appreciate man ta. Pero once nga moadto ka sa original creation of God, mangangha jud ka. The natural formation of the rock. Sa river kanang Virgin Island ba kanang wa pa gyud nahilabtig mga engineer, mga engineer gyud nga eskwela na aron mangguba ani. Di ba? Mo nay kapait mga igsoon. Usay baya kanang mga ingon ana mo nay muguba sa creation sa Ginoo nga kitang mga tao. Kay si Kiyosaki, iya ba yan na nakita kay si Kiyosaki di ay duha ni iya papa, biological o kanang iyahang stepfather. So ang iyang biological father is the poor dad. Ang kaning iyahang stepfather mo gitawag niya the rich dad. Ang iyahang gi-consider nga poor dad, taas kayo kinaadman. Graduate, pero poor dad. Ang kato iyang gitawag nga rich dad, wa gani kahuman, pero rich dad. No. Kaya mo mong employment iyahang biological dad, business-minded iyahang kanang adopted dad.
way grado. Oh. So, unsa may nakaguba sa tao? Kinaadman sa kalibutan. Nganong dili libre ang mga Kristohanon kay taas kay kinaadman sa kalibutan. Believe kayo sa sarili. Nakalimtan na ang natural creation of God that we are smart, we are wise. With the Word of God, we know what to do in our life. But because nakakuha tag kinaadman sa kalibutan, mga igsoon, na limited na ang atong pagpagamit sa Ginoo. Nahimo na tang unwise, giguba na nato atong kaugalingon. Mao gyud na, tinuod gyud na. Because of the technology, because of the educational attainment nga gifeed sa utok sa mga tao, tanaw sa nitabos bukid. Gipatag. Tanaw ko sa nitabo sa mama, gihimog dagat. Tanaw gyud. Hindi na lang yun nato i-enjoy mga kani dagat ni gihimo sa Ginoo. Anong ato man butang nga yuta? Kani bukid ni nganong ato man patagon? Nga ang Ginoo magigihimo na original. Sa nahitabo, di gipang landslide. Nangahulpa ng mga yuta, mga igsoon, gipang-count na dito sa ilawom. Giguba ang atong kinaiyahan. Muna nahitabo, tungod sa sobra ka-bright sa mga tao, gikontra na nila ilang kinaadman ngadto sa Ginoo. Sa Egypt pa na nagsugod mga igsoon. Sa ka-bright sa tao, ang Ginoo gi-question na. Ya, karon labaw na. Diba? But we cannot deny the Bible is real, mga igsoon. This is the Word of God, revealing who God is. O dapat mahadlok ta. Dapat mahadlok ta, mga igsoon. So kaning ato mga gubuton nga utok, ipahusay ta nis Ginoo para dili ni makaapekto ngadto sa uban. Let's have peace with each other. Love one another. Let's help each other sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ta magdinut-anay, mga igsoon. Di ta magbinirahe padung sa ubos, kundi magbinirahe ta padung sa taas. Let's work together. Ang ato naman trabaho nga makagather tag souls. Puno nato, mga igsoon, kani bisa pag mapuno ni gamay naman gapon. So, let's acquire a bigger space for God. Puno nato og mga tao. May pag-SM kananay arena diri, mga igsoon. Diba? Abot na, kasi simbahan na, makapunoan na diha. Si Panawais Networking, kaya man napunon sa networking. Napuno ganitong sa Philippine Arena. Napuno ganito sa networking company. Hinawayon kayo, mga Kristohanon, anang kuan nga naa diha ang mga tao. Pailan ta siyawa kung asa to ang opportunity nga maka-spread ta sa gospel, gipang kuanta sa yawa, gipapalayo taan ang mga butanga, didto gipang patslak didto sa mga kaigsunan anang job nga di ka katingog. Proud kayo ang mga Kristohanon kay kinaadman. So, kinaadman nga na maynusan man hinuong ka man naad. Kinamaynusan may gawas. Na maynusan imo pagpangalagad, na maynusan imuhang desire, na maynusan, wala. Antod, wala ka. Mura na kag sikinsa, bubarog ka sa simbahan, mura na kag sikinsa, uy, di, sa atubangan si Ginoo bisag puston kapag gold, mga igsoon. Kung wa kay bunga, wa kay pulos. Ang mapuslanon na sa Ginoo, kanang nagtuman ta sa iyang pulong. Ug kaya niyang puston ta, labaw pas bulawan. Durable riches ang gipromise sa Ginoo. So kung makatuo ta, ngayon ana ang atong Ginoo, mga kaigsuonan, diri ang challenge sa katapusan, no? Just as God brought order out of the flood of waters, He can bring order out of the chaos in our lives. Kaya kanang chaos gyud, wag yun ay hinungdan, mga igsoon, nga kita di ta kasunod. Diba? Kaya once nga nanay chaos ang imong utok,
Mukiyos man sad tanan, ang imong pagtuo mukiyos. Ang imuhang sandurot sa mga believers mukiyos. Di ba? Kay mahimo mo kang proud. So ayaw gyud mo anang kuan gyud. Whatever knowledge you get aning kalibutan na mga igsoon, imo gyud nang isubmitar ngadto sa Ginoo. Lord, ako ning nakatunan, how could I use this for your glory? Dili kay imo nang itatak diha sa imong pangalan nga ikaw ngilingig kay ka. Do not seek sa imong kaugalingon nga kanabitong pagkasikat aning kalibutan na. Ayaw seek nga ingon ana. Atong ipasundayag ang Ginoo jud. Diba, bisag unsa nga dealings mga igsoon, di gyud nimo disregard ang Ginoo. So magtinabangay ta. Kaysa tinuod lang kanang Sabado is a tough preparation for me. Ana mga panahon na. Pero kaya ko mo sakripisyo kung gikinahanglan. Ana ba? Extra mile. Kaya na ko, pero Sunday, ayaw gyud ta. Ayaw jud. Di ba? Ang ato isgutan inig Sunday, kanang kuan, business sa Ginoo. Disciple. Dili ta maghisgot og kanang negosyo nga lain. Do not make my house a place of merchandise ba? Kay iya ra gyud pag naata sa Domingo, iya ra gyud as Ginoo. Pasalamat ta nga gi-allow ta niya mga igsoon to use business in order to reach out people, pero do not disrespect him na hasta ang Domingo ato gikaon para anang butanga. Nigamit tag resources, pero kinahanglan kabawta mo ila mga igsoon. Kinsa man ang atong ipasundayag anang adlaw. Kanang adlaw sa Ginoo. Ginoo lang. Tay panakuha nato mga igsoon. So ato ning praktison. So dunay panahon nga isig usa nato makalimot magpahinumdumay lang ta Domingo ron pastor. No, kay basig ako mo makalimot ba kay kaning yawa maayo man kaini. Ay mo kaikog nga pagingon ako pastor Domingo ron dili sa ta magkuan. Mo ano man day moingon kanako. Di ba? Kay di biya ko kapasaling nga di ko mayawaan mga igsoon. Kristohanon masag ko, ang di raman mayawaan kana ramang di Kristohanon. Kristohanon pugoy. Papila po ko ninyo ana nga targetonon po ko siyawa. Tempan kasabot mo. Di kay abi ninyo, ang pastor ko na, ano, mayawaan man na, pastor ko na. So, ang pastor, luwas man sad. Akamo, di mo mayawaan? Akamo, ray mo luwas di ay. Mayroon ka nga, di mayawaan. Aw, iyan ang guna siyawa. God, ganong mayawaan pa man na. Iyaha man na. Ang hilabtan na siyawa, kanilang di iyaha. Di niya hilabtan na ka ng mga unbeliever, kaya iya manadaan. Nakasabot na mga igsoon? So karon ang challenge ha? Challenge. Atong ipaayo ni atong utok nga gubot para makaproduce ta, para nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Kay naay challenge karong kuan, naay challenge mga igsoon sa ato ang gihatag sa Ginoo ni. 1 quarter challenge. Let's win as many souls as we can. Sa kanang mga kalag nga atong gipagsuluwining, naagyo ihatag sa Ginoo diha nga mahimong part sa atong resources. Believe you me. Di na to hunungan pangita ng atong first level. Sige lang, share lang sa opportunity. Unya, sa di pa nimo i-share ang opportunity, unahon na tong Ginoo kay importante kayo ni. Di ba? Nya diha sa dihag mo kuan na sa sinner's prayer na mo. Diha man day kamo soda yun unya ganana kamo adtog langit. O di po o di ato sa ni ayudahan ning ato ang mga lain pa nga part sa atong kinabuhi nang inanglag redemption unsa man ni atong panahon. All of us have given the same time. Pero naa lang yung mga tao nga grabe mamaligyag oras. Naguba ang iyahang lawas, naguba ang iyahang pamulsa. Tungod sa iyahang pag-manage sa iyang oras.
So kinahanglan ato nang ma-redeem. So dayon ka. Di ba nindot kayo? The reason why you are not excited because you don't want to listen. You don't want to listen. If you're just going to listen, mga ison, makasabot mo. Kinahanglan gyud tag redemption. Kamo luwas naman mo spiritually, pero di pa mo luwas sa time. Nagsige pa mo og waste sa time. So dapat makasabot mo ana mga kaigsunan. Mao na nga dili nato tugutan nga ang yawa makakontrol sa atong oras. Ato ning i-surrender ngadto sa Ginoo, Lord, set us free. Mao na to pangayoon gyud sa Ginoo, set us free, Lord. Kunya kamo mga nag-eskwela, wala mo nang eskwela para kanang gamiton sa yawa. Ayaw tuguti nga usbon ka sa imong edukasyon. Whatever course ang imong gikuha, kinahanglan imo ginang i-submit sa Ginoo. How can I use this, Lord? Ako ning nakatunan sa kalibutan. Di man pwede di mo mangiskwela pod. Mangiskwela gyud mo, pero ayaw tuguti nga makontrol ka sa yawa anang imong nahuman. Kay human jud ka. Human jud ka. Abot ang panahon, bisag unsa pa na imong nahuman, di gyud na magamit. Because it will stop eventually. Ang nakapait, kay naanad na ka nga ni-live luxuriously because of your job, but it will end one day. Maglisod na ka og kwan, cope up unya sa level sa imong panginabuhi, samtang naa pa napuslan pa nimo imuhang profesyon. Ang lifestyle nimo lisod na kayo i-shift. Pero ang kaning mga nagunahuna og build og something para sa ilang future, mo to'y mulungtad. Ha? Nga gi-introduce na sa Ginoo nato diri how He could pour us the blessing. Sayang kayo ato paning mamiss mga igsoon. Okay, so mo na atong lesson karon. Hinaot pa nga natin nakatunan ani mga kaigsunan. The Lord of all living things. Walay lain. So ato nang isurrender atong kinabuhi sa iya mga igsoon. Do not let the devil use you. No? So ang pinaka-highlight nga atong nakatunan karon, mga chaotic brain. No? Ato ni pahusay sa Ginoo. Let's embrace peace. Atong ipahusay sa Ginoo ni atong una-una para dili ta magsigig embrace anang kagubot. Kay ako mo agree jud ko, ang balay nga gubot kaayo wa gyud asinso. Mao no ganay pinaka-basic, asin og suka nya wa pa gyud. Hasta ka na mahutdan ka. Pag mao pa nay mawa sa imuha, abot na lang unsa na lang gyud ang imuha kinabuhi. Way asin, way suka. Way asinso. Di gyud bitaw mo kwan, di mo uswag pag siging gubot ang panimalay. Mo go down gyud na up to the last drop. Mahurot gyud na. So let's abolish kanang trouble sa atong family. Ha? Kani sakto gyud kani nga tudlo sa Ginoo. He is the Lord of all living things. So let Him be the Lord of our family. Paminaw tas Ginoo, di siya gusto nga magkagubot-gubot ta. So atong paminaw ang Ginoo. No? Let's understand the sinner and let's abolish the sin. Muna ito palayason. Nga kita po nga mga badlongon, kaya kita mong sigig pabadlong, ato sa dinahinaya nagtangtang po. Diba? Kaya it will be a challenge man sa kanang tigbadlong nato. So, lisod sa gayo nga wata ang help nga atong mabuhat is naningkamot buntag change sa atong mga karakter. So that is individual's responsibility. All right? So bottom line, let the Lord rule in your life. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us, Lord, another opportunity nga mag-grab na mo ang challenge gikan sa imong pulong nga
amo gyud hinumduman Lord nga hinimo rami nimo ug dapat isalig namo among kinabuhi nimo kay di gyud mi kaybaw sa una namo paggamit kung kami ray magbuot Lord chaotic kaayo ang among kinabuhi. Kapan salamat kaayo sa balang espiritu nga imong gi-provide namo Lord God to lead us and to teach us sa among pagkinabuhi anang kalibutan. So please help us Lord to listen, help us to believe in the guidance of the Holy Spirit and to believe in every word nga naa sa imong pulong Lord nga imong gi-provide namo nga mao imong panday sa among kinabuhi. And I pray that as we continue to serve you, please help us Lord God nga maningkamot gyud mi nga ma-free ang among kaugalingon Lord para sa imong buluhaton. Kay kami nagatuo Lord nga mas nindot kung ikaw ang mahimo namong provider sa among mga panginahanglan kaysa kami ang maningkamot nga maka-provide me o niya kalimtan namo ang imuhang gisugo namo. So please help us Lord God nga masabtan namo nga ang among kinabuhi naagyon sa mga kalag naa sa pagpangalagad nimo ang among kalipay ug katagbawan sa amoang mga kasing-kasing. And thank you Lord for the rebukes this morning and for the guidance. And I pray that you will be honored sa amuang pagpangalagad nimo Lord. Kung unsay buhaton namo, please tabangi mi nga mahimaya gyud ka. And we pray all these things for your glory in Jesus name. Amen.